Ang forensic science ay may mahalagang papel sa kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC, lalo na sa pagbuo ng ebidensya na maaaring magpatibay o hindi sa mga aligasyon ng crimes against humanity. Narito ang ilan sa mga paraan kung paano ito magagamit. 1. Pagkolekta ng pisikal na ebidensya. Forensic science ay maaaring magbigay ng konkretong ebidensya mula sa crime scenes tulad ng ballistics analysis. Para sa mga insidente ng pamamaril, maaaring suriin ang trajectory ng bala at ang uri ng armas na ginamit. DNA profiling. Maaaring gamitin upang ilink ang mga suspek sa mga biktima o sa lugar ng krimen. Autopsy reports. Ang pagsusuri sa mga bangkay ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa sanhi ng kamatayan na mahalaga sa mga kaso ng extrajudicial killings. 2. Pagdokumento ng mass graves. Kung may mga mass graves na nauugnay sa war on drugs, ang forensic science ay maaaring magamit upang tukuyin ang mga biktima sa pamamagitan ng DNA analysis, magbigay ng detalyadong ulat sa kondisyon ng mga bangkay na maaaring magpatunay ng sistematikong pagpatay. 3. Pagsusuri ng digital evidence. Ang forensic science ay maaari ring magamit sa pagsusuri ng digital evidence tulad ng surveillance footage na maaaring magpakita ng mga insidente ng karahasan, mga text messages o emails na maaaring mag-link sa mga utos mula sa mga opisyal. 4. Pagbibigay ng expert testimony. Ang mga forensic experts ay maaaring magbigay ng testimonya sa ICC upang ipaliwanag ang kanilang mga natuklasan at ang kanilang kahalagahan sa kaso. 5. Pagpapalakas ng credibility ng ebidensya. Ang forensic science ay tumutulong na gawing mas matibay at maaasahan ang ebidensya na mahalaga sa mga kaso sa ICC kung saan ang burden of proof ay napakataas. Ang paggamit ng forensic science ay maaaring magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga insidente at magpatibay sa kaso laban kay Duterte. Ang mga forensic science graduates, tulad ng mga mula sa Lyceum of the Philippines, Batangas, ay may mahalagang papel na maaaring gampanan sa kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC. Ang kanilang kaalaman at kasanayan sa forensic science ay maaaring magamit sa iba't ibang aspeto ng investigasyon at paglilitis. Narito ang ilan sa mga posibleng kontribusyon nila. 1. Crime scene investigation. Ang mga forensic science graduates ay maaaring tumulong sa pagproseso ng crime scenes na nauugnay sa mga alegasyon ng extrajudicial killings. Maaari nilang kolektahin, i-preserve at i-analyze ang pisikal na ebidensya tulad ng bala, dugo at iba pang biological samples. Ang kanilang kasanayan sa paggamit ng modernong forensic tools ay makakatulong sa mas detalyado at maaasahang pagsusuri ng ebidensya. 2. Autopsy and cause of death analysis. Kung may mga bangkay na kailangang suriin, ang mga forensic experts ay maaaring magbigay ng detalyadong ulat sa sanhi ng kamatayan. Ang mga autopsy findings ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kung paano nangyari ang mga pagpatay. 2 certified pathologists na nagtuturo sa college ang tutulong sa aspetong ito upang makonek o hindi ang mga suspects sa mga pumanaw. 3 ballistics and weapons analysis. Ang mga forensic science graduates ay maaaring magsagawa ng ballistics analysis upang matukoy ang uri ng armas na ginamit at ang trajectory ng bala. Ang ganitong pagsusuri ay maaaring mag-link ng mga armas sa mga insidente ng pamamaril. 4. Digital forensics. Sa modernong panahon, ang digital evidence tulad ng surveillance footage, text messages at emails ay mahalaga. Ang mga forensic science graduates ay maaaring mag-analyze ng digital evidence upang magbigay ng karagdagang ebidensya laban sa mga suspect. Expert testimony.
Ang mga forensic science graduates ay maaaring magsilbing expert witnesses sa ICC. Maaari nilang ipaliwanag ang kanilang mga natuklasan sa korte at kung paano ito nauugnay sa kaso. Research and documentation. Ang kanilang kaalaman sa forensic research ay maaaring makatulong sa pagbuo ng mga ulat at dokumento na magpapalakas sa kaso. Maaari rin silang magbigay ng mga rekomendasyon para sa mas mahusay na proseso ng investigasyon. 7. Ethical and professional standards. Ang mga graduates mula sa mga institusyong tulad ng Lyceum of the Philippines, Batangas, ay sinanay na sumunod sa mataas na ethical standards. Ang kanilang integridad ay mahalaga sa pagtiyak na ang ebidensya ay maayos na naiproseso at maipresenta.